Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan natin si Jimmy Butler. Pinakamainit ngayon na usapan si Jimmy Butler. Saan ba mapupunta si Jimmy Butler? Ang sigurado ako matitrade si Jimmy Butler. Pero pag-usapan natin kung bakit takot ang mga teams na makipag-trade para kuhanin ito si Jimmy Butler. Pero sabihin ko rin sa inyo kung sino kaya ang sa tingin kong pinaka makikinabang dito sa trade na ito. Ako po si Pao Salud ng Paco Sports. Pag-usapan natin yan. Just in case hindi nyo pa alam, si Jimmy Butler ay suspendido po ng Miami Heat dahil sa sobrang ingay nito na gusto magpa-trade. Nakakasira na. Talo tuloy Miami Heat. Medyo ang nakakatakot dito, sabihin ko na kagad sa inyo. Si Jimmy Butler po ay nakapaglaro na sa 4 na teams. 4 na teams. Of course, his longest. Dapat ito na sana yung longest niya, no? Pero mukhang hindi, no? Chicago Bulls, ang kanyang longest tenure, 6 seasons siya doon. Tapos 1 year lang siya sa Sixers, 2 seasons siya sa Timberwolves. And then, of course, Miami Heat, 6 seasons so far sa Miami Heat. Pero dahil nga sa issue, at mukhang ang issue na ito ay hindi dahil sa on-court, no? Dahil po sa management. Si Jimmy Butler naman, magaling naman talaga. At sa aking palagay, although nakakatakot kasi makipag-trade sa kanya kasi hindi natin alam kung siya ay mag-i-stay o hindi. Dahil based on history, palipat-lipat din siya pag hindi niya nagugustuhan. I thought he had a good thing going on sa Miami Heat but it didn't last long, no? Jimmy Butler said he wants to be traded sa Houston, sa Nets. I think I heard Dallas as well and Golden State Warriors. Could this team be a good team for him? Para sa akin po, ang good team para kay Jimmy Butler ay yung mga team na gusto nang manalo ng championship. So, who are the teams na gustong manalo ng championship or pwedeng manalo ng championship? Let me rephrase that one. Isa pang kaya problema ito, naririnig natin yung Miami Heat, sinasabi nila, wala kasing magandang trade, no? Kumbaga, parang binabarat siya. Talagang babaratin siya ngayon ng mga teams kasi yung barahan nila, nahuli na. Kumbaga, talo sila pag hindi nila tinrade si Jimmy Butler, talo sila sa trade. Pero at least may makukuha silang pabalik kaysa naman buruhin nila si Jimmy Butler dyan or magkaroon pa ng issue. I don't know if they can resolve the issues. Pero nagsalita na parehong kampo, no? Parang ang pangit naman makipagtrabaho kung ayaw mo sa isa't isa. So, I will let you know right away, right off the bat. I felt that although narinig ko na Brooklyn Nets gusto niya, Brooklyn Nets is already doing a fire sale. Kumbaga, nagre-rebuild na sila. To rebuild with the 35 years old, it doesn't make sense. Gagawa sila ng parang Kevin Garnett, Paul Pierce move na naman. I just don't feel like that's the right decision for the Brooklyn Nets. For the Golden State Warriors naman, na isa rin sa mainit, yung totoo lang, I don't think the Golden State Warriors need another small forward. And then, papakawalan nila yung mga gwardiya nila, sina Kuminga, sina Wiggins, sa main forward nila, yung mga future nila, parang ang pangit. So, I don't think that's a good move also for the Golden State Warriors. Para naman sa Dallas Mavericks, no, Dallas Mavericks is also one of the rumored in contention. Pag kinuha nila si Jimmy Butler, what will happen to Klay Thompson? Syempre, pareho sila ng position. So, magiging I don't know. I mean, pwede rin naman kasi Dallas Mavericks is also a top tier and having another one like dito si Jimmy Butler, hindi naman din kaligita si Jimmy Butler. I don't know if he can stretch. Hindi naman kailangan pagsabay-sabayan. Could be a good thing, no? Kaso parang ang mangyayari kasi parang rerentahan lang nila si Jimmy Butler. Di ko alam kung matutuwa ba si Jimmy Butler maging third option na sa dyan But I guess kailangan natanggapin ni Jimmy Butler ngayon yung ganyang position. It's up to him if he wants to be the main or the secondary star.
But I don't think Dallas would be it. Regarding the Rockets, I don't think okay naman ang Rockets ngayon eh. Kung gusto nilang magmadali, gusto nilang manalo kagad, pwede. I think the Rockets could be a good destination. Some veteran leadership, pandagdag kay Jalen Green, ano? Yun lang, magbabawas na naman sila ng ano. Pinaka-okay din sa akin, yung Memphis Grizzlies. The Memphis Grizzlies, may Ja Morant sila, may Bane sila. I think having Jimmy Butler also, grit and grind din naman si Jimmy Butler. Sa tingin ko, pwedeng-pwede. Ang sa tingin ko lang hindi pwede yung yung Brooklyn Nets. Hindi ko gusto yung Lakers. Lakers, pwede ba Lakers? Pwede siguro sa Lakers. Maganda kung mapunta siya sa Lakers. Pwede rin Lakers. Gawin siyang parang small forward kasi si Hachimura parang pwedeng iterit si Hachimura. Yun yung aking idea. But other than that, kaya talaga takot. Sa tingin ko lang kaya takot ang mga teams. Jimmy Butler has to go to a team that he wants to be with. Kasi unang-una, ang laki ng ibibigay po ng team. Kasi mahal si Jimmy Butler, so kailangan nila pantayan yung sweldo. So siguradong ang makukuha ng wala kasing parang hirap para sa Miami Heat na pipili sila kasi wala silang choice, sila yung kailangan magbitaw eh. So the best deal possible, so it's ang makukuha nila is someone that has at least 2 tao na mag-combine yung sweldo dahil sa laki ng sweldo nito ni Jimmy Butler. 56 million yata sweldo nito, no? Tama ba ako? 56 million. So, but he's gonna be traded for sure. Probably before the suspension, baka matrade na yan. Kasi pag papalaruin pa yan ng Miami Heat, parang weird na. Or ibabangko pa yan. Nakakasira yan pag papaupuin mo sa bench. So, it's either isuspend ulit nila si Jimmy Butler for another 6 games or they make something happen bago matapos ang suspension na yan. Yun lang ang aking nakikita. Let me know guys, what do you think? Saan ba magandang mapunta si Jimmy Butler?